Bukod sa mga pasabog ni Henry Alcantara, may mainit na sagutan din sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Nagbabalik si Hana T para sa detalye live mula po sa Senado. Hana, sino at ano ang dahilan ng bangayan? Pinky, sina Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson at Senator Rodante Marcoleta ang nagbangayan sa simula pa lang ng pagdinig dahil yan sa pahayag ni Lacson sa iyong programa na on point kung saan sinabi niyang mas pipiliin niya si Bryce Hernandez na worth it sa pagiging state witness kumpara sa Diskaya couple. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo an investigator, we are investigating. Away kagad tayo rin. Mr. Chair, we are still investigating. Simula pa lang ng pagdinig sa Senado ngayong araw, nagkatensyon na agad sa pagitan ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Kinwestiyon kasi ni Marcoleta ang panayam ni Lacson sa On Point ng Bilyonaryo News Channel kung saan binahagi niya ang pagtingin sa kung sino ang nararapat mapasok sa Witness Protection Program. Senator Ping, para ho sa inyo, sino ho ba ang sabihin natin worth it o dapat na ikonsidera na state witness at maipasok man lang dito sa Witness Protection Program? At this point, between Diskaya and Bryce Hernandez, Kasi si Diskaya kept on lying even up to, late afternoon. An investigator. Nang pansamantalang isuspende ni Lacson ang pagdinig, doon na sila nagkasagutan. Ang punto ni Marcoleta, bilang investigador at chairperson ng Blue Ribbon, hindi dapat manghusga si Lacson sa resource persons. Are you trying to state the show? No. I am raising prejudicial question. Outside of this hall, you cannot question my opinion. You also question my I am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. Sinubukang mamagitan ni Senate President Tito Soto na nasa tabi lang ni Lacson. Pero hindi napigilan ni Lacson questionin kung bakit tila pumapanig si Marcoleta sa mga Diskaya. Why are you so protective of the Diskaya? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba nating i-record ito? Matapos ang kudeta sa Senado, pinalitan ni Lacson si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee Chair. Si Marcoleta ang nooy nag-request para maipasok sa WPP sina Sara at Curly Diskaya matapos nilang ilaglag ang ilang mga congressman at DPWH officials na tumatanggap daw ng kickback mula sa kanila. Pero hindi yun pinirmahan ni Soto at Justice Secretary Boying Remulla. Kalaunan, tinuloy na ni Lacson ang pagdinig ng hindi pinapansin si Marcoleta. I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of these proceedings if you will not allow me raise these points. Maybe in the plenary this afternoon I will raise it. Go ahead. Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Habang ongoing ang hearing, napatayo na lang si Marcoleta at kinumpronta si Soto. Pinakalma siya ni Soto at hahayaan daw siyang questionin ang impartiality ng Blue Ribbon sa Senate floor. Pinky, sa ngayon, hindi pa sumasalang si Marcoleta sa Senate floor para questionin nga itong Senate Blue Ribbon Committee proceedings. Pinky. Okay, Hana, balikan natin yung pasabog ni Henry Alcantara kanina. Nagsalita na ba yung mga diniin niya sa flood control scandal? Yes, Pinky, actually itinanggi ni former Senator Bong Revilla na tumanggap daw siya ng 30% cut mula doon sa 300 million peso worth of budget insertion noong 2024 at anya wala naman daw siyang alam sa mga ito. Habang si Ako Bicol Party List Representative Zaldico tinawag na false and baseless ang mga akusasyon at haharapin niya umano ang mga alegasyon sa proper time and forum. Samantala itong incumbent senators si Senator Joel Villanueva handa raw harapin
yung mga akusasyon at wala raw siyang tinatago at humarap na rin siya katunayan sa ICI o Independent Commission for Infrastructure kanina tungkol sa investigasyon, pati na rin si Senator Jinggoy Estrada. At bagamat wala pang opisyal na pahayag si Estrada kanina ay nag-deliver siya ng manifestation sa Senate floor para punahin ang naging komento ni Senator Kiko Pangilinan tungkol sa PDAF scam kung saan siya ay dinawit. Sinabi kasi ni Pangilinan na sana kulong daw ang inabot ng mga dawit sa Napoles cases kaysa iabsuelto sila para hindi na umano nangyari itong mas malaking korupsyon sa flood control. At bagamat walang pinangalanan si Pangilinan, ikinagalit ito ni Estrada dahil malisyoso raw yung naging statement ni Pangilinan, pero kalaunan nagkamayan naman yung dalawa dahil sinuspinde yung sesyon matapos nga yung palitan ng kanilang salita. Balik sa'yo, Pinky. So Hana, kailan ang susunod na pagdinig? Pinky, this Thursday, ang next Senate Blue Ribbon Committee hearing, that's at 9 a.m. So, ayon kay Senate President Tito Soto, posibleng isa o dalawang hearing na lang yung Blue Ribbon Committee pagdating dito sa anomalous flood control project. So, dapat antabayan na natin yung 9 a.m. hearing this Thursday. Right. Balik sa'yo, Pinky. At Hana, pwedeng maging mas mahaba yung hearing na yan compared to today dahil nga may session ngayong araw. Sa Thursday, sa pagkaalam ko, hindi ba, walang session. So pwedeng umabot yan kahit sa gabi. Okay, maraming salamat sa iyo. Hana T, nag-uulat ng live mula sa Senado.